Daig pa yata po siya ni Senator Leila de Lima. So, ang hamon kay Tony Harry Roque, be a man. Celebration! Come on! Tapos na ang iyong mga maliligayang araw. Wala ka ng pangil. Kangkungan ang Marcos Jr. Yung mga walang ya sa akin sa WAD Committee, bye-bye! Magandang araw mga kaibigan. Nako, mainit itong pag-uusapan natin ha. Matapos kasing ipangalandakan ng mga Duterte, lalo na itong katatapos lang na halalan, ay isang pagpapakita daw ng taong bayan ang tinatawag nilang protest vote, pabor sa mga Duterte. Dahil daw sa mga panggigipit ng ating Pangulong Marcos. Una na dito, pinagsisigawan ng mga alipores ni Duterte na ang taong bayan ay gising na dahil sa pagkakaaresto ng dating Pangulong Duterte. Tapos ito namang si Roque, abay matinding pambabalahura ang ginagawa niya ngayon sa ating Pangulo at sa ating gobyerno. Kaya naman mga kaibigan, sapul ang mga alipores ni Duterte dito sa matinding birada ni Attorney. Pero bago ang lahat mga kaibigan, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Ito mga kaibigan, umpisahan natin kay Attorney Claire. Unang-una po, kung totoo po na ito'y protesta dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, di na po dapat nanalo. Itong si Senator Kiko Pangilinan, di na po dapat nakasama sa Magic 12. Si Senator Tito Soto, si Senator Lacson, at saka si Senator Erwin Tulfo. Pasinin po natin yung mga hindi nakasama sa Magic 12 pero nasa 14, 15, yan din po ay mga alyansa at sila po ay naniniwala patungkol po dun sa ginawa po ng pamahalaan sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Sinasabi din po na 62%, ayon sa survey po ng WR Numerous Research, 62% ang gusto po talaga na si dating Pangulong Duterte ay personal na humarap sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity at 61% din po ang nagsasabi na dapat din pong dalhin yung mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa ICC para sa trial. So hindi po at wala pong katotohanan yung sinasabi nila na ang mga naging resulta po ng boto ay dahil sa protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yan po ay malaking kasinungalingan at gusto na naman nilang gumawa ng sarili nilang naratibo ng walang basihan. Ang tindi rin kasi itong mga birada ni De La Rosa. Kahit kailan talaga, sablay. Paano mo sasabihin na protest votes yan? 3 lang kayo nakapasok. Tapos yung 7, yun, lagapak. Tahimik nga sila Habang ikaw nag-iingay, sasabihin mo gising na yung taong bayan. Gising talaga. Kaya nga 3 lang kayo nakapasok Tapos ibinibida ninyo si Amy Marcos sa si Villar. Tandaan natin mga kaibigan, kapatid pa rin ni Amy ang ating Pangulong Marcos. Tapos si Villar, nako sa tingin ninyo, ang vested interest nila is politics, hindi po, business pa rin. Di ba? Sa tingin ninyo, hahayaan nila, nakalabanin nila yung Pangulong Marcos? Di kawawa sila, di ba? Yung mga businesses nila. Di ba? Nakita nyo yun, sinampulan sa Prime Water. Eto matindi mga kaibigan Yan. Itong si Roque, abay nakuha pang sabihan na lame duck daw ang ating presidente. Samantalang mga kaibigan itong mga nagdaang araw, abay ang saya-saya niya ng babalahura. Pero tingnan nyo mamaya kung anong itsura ni Roque. Stress na stress. At meron din po, ayon po sa Okta Research, as of April 2025, siya po ang tinatawag pa rin na most trusted government official. Paano masasabi na lame duck ang ating Pangulo? Dahil puro naman trabaho ang ating Pangulo. Tama. Kung talagang lame duck ang Pangulo, siguro po si Attorney Harry Roque, dapat hindi siya, instead of quacking like a duck, dancing like a duck, umuwi na lang po siya dito, harapin niya ang kanyang kaso, panagutan niya or linisin niya ang kanyang pangalan, be a man, magpakalalaki siya. Dahil pa yata po siya ni Senator Leila de Lima, babae ito pero nagpakalalaki nung harapin ang kanyang kaso. So ang hamon kay Tony Harry Roque, be a man. Si attorney naman nang aasar Anong be a man?
Biaman ang gusto daw ni ni Attorney Roque. Totoo ba 'yon, Attorney? Gusto mo ng man? Tinatanong lang namin ha. Kasi etong nagdaang araw, napakasaya mo eh. Tingnan nyo ha kung paano niya balahurain itong ating Pangulong Marcos. Ito, mga kaibigan, panoorin ninyo. So ngayon po, meron kaming celebration! Come on! Saya-saya niya, no? Hindi po yan, no? Dahil anong nangyari sa mga kaalyado ni Marcos? Nasaan sila ngayon? Nasa Kangkungan! Kangkungan. Matalino ng Pilipino, Kangkungan ka na, Bongbong Marcos. Banga! Talagang matalino na talaga ang mga Pilipino pagdating sa pagpili. Kangkungan ha. Samantalang yung sa inyo, 7, yung lagapak. Diba? Tapos na ang iyong mga maliligayang araw. Bagamat naroriyan ka pa, wala ka ng pangil. Wala ka ng pangil. Kahit anong gawin mo, hindi mo na pwedeng supilin ang taong bayan. Dahil nagsalita ng taong bayan, Kangkungan ang Marcos Jr. Yung mga walang ya sa akin sa WAD Committee, bye-bye! Ubadero, bye-bye! Abante, bye-bye! Sige lang, Roque, go! Bye-bye! Ang saya mo, di ba mga kaibigan? Ang saya-saya ni Roque dito ng mga kababayan. Pero nung nalaman niya na mayroon siyang arrest warrant dahil sa kaso niya na human trafficking regarding sa relation sa Pogo. Ito mga kababayan yung itsura niya. Ayan. Tapos nagpaliwanag pa. Pakinggan nyo. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Asan na yung saya mo, di ba? Di ba? Kala ko ba kangkungan? Akala ko ba kangkungan, Roque? Anyari, ba't ganyan? Parang stress na stress ka na. Yung eye bags mo, parang di ka na makatulog niya na. Mahimbing bang tulog mo? Lakas mo ang balahura sa ating gobyerno sa ating Pangulo. Nyari. So ako po'y uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas para mapawalang bisa itong impormasyon lamang sa akin for qualified trafficking. At inuulit ko po wala po akong kahit sinong recruit at wala akong kahit anong ebidensyong sabuatan, at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko, pagpa-follow up, pagsisiguro na ang operasyon ng umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Gagawin daw ang lahat, no, mga kaibigan. Mukha nga eh. Mukha ang ginagawa mo ng lahat ng pagtatago eh. Di ba mga kaibigan? Ang tindi. Ay nako, instant talaga. Matapos nagsaya-saya. Pero ngayon, nasan na? Tandaan nyo mga kaibigan itong ginagawa ni Harry Roque. Nako. Ay nako, Harry Roque talaga. Ay nako, Attorney Harry Roque, ang puganteng abogado. Di umano, ayon sa Quadcom. Alam mo, Sir Harry, alam naman naming lahat hindi ka pinapansin ng mga DDS. Sa totoo lang. Yung talagang tulad ng Duterte. Napag-uusapan ka ba nila yung kaso mo? Napansin nyo mga kaibigan, pilit na lang isinisiksik yung sarili niya sa mga Duterte. Di ba? Isiniksik na siya daw yung mag-aabogado sa The Hague, siya daw yung magpapanalo kay Tatay Digong nila. Abay, heto mga kaibigan, nandun, nagtatago lang. Ayan, sige, magtago ka pa hanggang kailan kaya? Baka minsanan na lang to mga kaibigan, no? Hanggang kailan ka kaya magtatago dyan? Sige, balahorain mo pa ang ating gobyerno at ating Pangulong Marcos. Di ba mga kaibigan? Ganyan lang yung ginagawa ni Roque. Nangaasar lang siya, di ba? Nambabalahura, pero sa totoo lang talaga. Hindi nga pinapansin ng mga Duterte yan, mga kaibigan. Kailangan lang din natin pansinin, no? Lalo na si Attorney Claire, itong mga binibira ni Roque. Kasi nga naman, may mga followers siya. Siyempre, yung mga yon naniniwala talaga dito sa mga pinagsasabi ni Roque.
Syempre, nagpapakalat din sila. Sinishare nila yung mga sinasabi ni Roque. Kaya kailangan din nating sagutin, mga kababayan. Okay mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share ating mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.